It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? What is up guys? Welcome back to my channel. So for today's vlog, tayo ay iikot sa may Isabela, Baler at Quirino. Yan. So natapat na birthday natin at tayo ay nag 1,000 subscribers na. Yay! Yes, yes. Uy. Monty ka na. Happy birthday. Happy birthday to So ngayon, ayan, dito pa tayo sa may Isabela. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Flashback. Okay guys, sa vlog na to ay medyo nahirapan ako dahil first time ko nag-vlog nang hindi nakamotor. So yan, tamang chill lang tayo sa may likod ng ating sasakyan at tingin-tingin ng view sa gilid natin. So yan, tamang kulitan lang with our pamangkin, Teddy. Yan, meet Teddy! Cutie patootie. According kay Google Maps ay a total of 7 hours and 4 minutes yung ating magiging biyahe. Actually, dadaanan natin lahat, yung Nueva Ecija, Tarlac, Nueva Vizcaya, yan, para makarating tayo sa may Isabela. So yan, quick video muna tayo with the family. Tamang pa-cute muna tayo sa likod dahil hindi natin hawak ang ating camera. Yan. Maganda nga nare-record natin yung mga gantong lakad para syempre may memories naman tayong babalikan, di ba? So yan, moving forward, ito na yung arko ng Nueva Ecija. Going out of Nueva Ecija. So yan, officially nasa Nueva Vizcaya na tayo. Kung makikita nyo guys ay puro bundok dito. Sobrang ganda ng tanawin dyan guys. Lalo na kung bundok person kayo ay ma-appreciate nyo talaga yung view dito sa may Nueva Vizcaya. So ito yung ginagamit namin sa sasakyan. Diba? Napaka-pugi. Yan, acquired tires pa. So ngayon guys ay tayo ay nasa Santa Fe na nga pala sa Nueva Vizcaya. So nag-quick break lang kami dyan. So kapag nasa biyahe kayo dito, medyo mabilisan lang yung mga brakes nyo dahil napakadaming truck dyan guys. So sayang naman kung unahan nyo tapos maunahan lang din ulit kayo, diba? So guys, nahimbing ako ng tulog. So pagising ko, andun na kami sa aming pupuntahan. End of flashback. So guys, quick preview lang tayo ng aming pinuntahan, which is La Perfecta Convention Center, Villas and Resort. So yan, meron silang 3 pool na malalaki. And yan yung mismong event hall. So maganda dito guys, sulit naman. Pwede siyang event center and pwede rin siyang as a resort lang. This is located nga pala sa may San Mateo, Isabela. So kung meron kayong questions and gusto nyo mag-inquire ay feel free to message them sa kanilang FB page. So ito yung mga cottages dito, almost the same lang. Spacious naman siya. And then, okay naman, thumbs up naman tayo sa may CR nila. Tomorrow. Okay, tuloy ang ating biyahe. From San Mateo, Isabela, ay babiyahe tayo ng 2 hours papuntang Landingan Viewpoint. So ito rin totoo dating vlog. So kapag nakita nyo tong malaking baka na to, ay officially nasa Quirino Province na kayo. Like Nueva Vizcaya ay puro bundok dito sa may Quirino. Sobrang refreshing sa mata dahil puro puno, puro bundok, clear sky. Wala na rin masyadong tao dito kaya sobrang daman nyo na yung nature dito. At naligaw kami. Ito na ang tamang daan. Sabi ko na. Pinatry lang kay Redford yung mga paakyat. So guys, reminder lang, walang signal dito kaya mas magandang pag-aralan nyo na muna yung ruta para hindi kayo maligaw katulad namin. So kung galing kayo sa Isabela, dito kayo magra-right turn sa may side na to. 2 hours later. Okay guys, so dito na tayo sa may baba ng Landingan Viewpoint. Ito yung parang pinaka-parking niya. And bago kayo makapasok ay meron kayong babayaran na 50 pesos for entrance fee. Pagpunta nyo dyan ay may sinasuggest din ng mga iba pang lugar si Sir na so kung may extra time kayo at gusto nyo pang gumala, pwede nyo i-consider yung mga suggestions nila.
Hingal yarn. Wow. Pwede dito na lang tayo. Parang gumagawa lang tayo ng prenup niya. So yun pa yung aakyatin. Medyo mataas yun. Pero sorry, sobrang solid ng view guys. Pero I suggest mga bandang sunrise kayo pupunta. Kasi mainit. It's around 10:30 siguro. Kaya medyo tirik na yung araw. Hingal. Kahingal po. Extreme talaga tong Narinig nyo ba hingal ko? For the view. Solid. At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Meron ditong mga tindahan tsaka mga kubo. So yeah, yun yun. So after yung mapagod, meron makipagbibilan dito. Pero maliit na sari-sari store lang siya. Or sa kabila yung daan. Let's see. Pagbilan po, meron pong tubig. Kung gusto niyo pumunta dito na naka full bloom yung mga halaman, I suggest guys mga bandang November to January kayo magpunta dito para malamig. May El Niño daw kasi ngayon kaya medyo dried up yung mountain yan. So wala masyadong halaman. Pero meron pa rin naman na few halaman na naka-blossom tsaka mga flowers. So maganda pa rin naman siya. And another tip, as much as possible, huwag kayong pumunta ng tanghali katulad ng ginawa namin dahil sobrang init. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Nga pala guys, kung nakasasakyan kayo ay isang malaking good luck dahil sobrang talim, sobrang siko ng mga sigsag dito. So, advance good luck kung pupunta kayo dito. At kung kayo naman ay mga rider at nagbabala kayong magmotor papunta dito, sure na sure ako mag-enjoy kayong mag-banking sessions dito. From Landingan Viewpoint ay meron pa tayong bebehing 125 kilometers or roughly 3 hours papunta doon sa may aming hotel which is Costa Pacifica. Mahaba-habang biyahe yun kaya kumain muna kami dito sa may Dinedjawan, Aurora. Diyan ka na lang pala maligo. wow. Ba't ka pa magbabayad? Finally, andito na tayo. Ang ganda.
Maiksing reminder from Can You Travel guys, save up and travel. Iba pa din yung paminsan-minsan makahinga ka at makapagpahinga. Always remember, hindi ka pinanganak para magtrabaho lang. Minsan kaya masyado tayong stressed is dahil wala tayong outlet. So, hanap ka ng outlet mo kapatid para hindi ka masyadong stressed out sa buhay. Always remember bossing, yung mga challenges, constant yan sa buhay natin. Ang may control lang tayo ay kung paano natin ito haharapin. So, enjoy life and love the process. Say hi. So, dumating kami dito sa may Costa Pacifica ng around 4 o'clock p.m. So, nag-check-in lang kami and konting pahinga, konting ikot din. Sobrang init niyan. Kaya we opted na magpahinga na lang muna sa aming mga rooms. So, napakaganda ng place, malinis, provided lahat. Medyo may pagka-pricey pero worth it yung every money na ilalabas nyo dito. Dagdag ko na din na very accommodating yung mga staff nila. One eternity later. Okay guys, kung sa pagkain naman ang iniisip nyo, maraming kakainan dito, lalo kapag gabi maraming naka-open na restaurants and cafe. Kami dito kami sa may Kubli Bistro kumain. I must say, masarap siya and malaki yung serving. And sulit na sulit para sa bayad nyo. Tomorrow. Yung resort nga pala guys ay mismong nasa harap ng beach. So yan, after nung parang platform or nung parang hallway na to, ay tanaw na tanaw nyo na agad yung beach, pababa lang kayo. And pwede na kayong mag-surf, marami nag-aalok dyan ng surfing. Yung sand nga pala sa beach ay medyo may pagka-gray, pero pino. And pag pumunta ka dun sa may mismong dagat hanggang gitna ay mababaw pa. At wala siyang bato, wala ka bato-bato. So masarap mag-swimming guys. Atapang atao. Mga kasama ko din naman nag-swimming ng umaga. So matagal siyang lumalim. And puro sand lang. Walang bato. Kasi hindi ko ginawa ka din ng umaga, no? Mainit tuloy. Quick tour tayo guys. Ito yung ibang hotels. And syempre, yan din yung mga kainan, inuman, kapihan dyan. I sure guys, hindi kayo magugutom dito. Maraming pwedeng gawin. Maraming pwedeng pagbilan ng pagkain at inumin. Quick tour naman tayo sa aming room. So, bungad agad dyan is yung mirror. And syempre, maraming toiletries dyan. May blower pa. And then, ito yung toilet. Yan. So, may bidet. Malakas naman yung bidet. Tsaka shower. Yan. Di ko lang magets kung bakit walang lock yung door ng shower room. And then, meron tayong 3 beds. And syempre, provided yung TV natin. Meron tayong maliit na ref. Tsaka, meron din siyang cable na kasama. And then, meron din tayong cabinet dito na merong, ang tawag dito, kahadeyero ba? Sa Tagalog, yan. At may pa-umbrella pa. And syempre, cabinets. And of course, meron din tayong balcony.
balcony ba ang tawag dyan? Yan, basta meron tayong sa labas. 2 upuan at sampayan. Yan yung labas. Hi guys! Gusto ko lang magpasalamat from the bottom of my heart. Dahil kung mapapansin nyo, ay naka 1,000 subscribers na tayo. Yay! So yun, thank you very much po sa lahat na nakasubscribe. And kung di ka pa nakasubscribe, please do subscribe na rin. Alam ko yung 1,000, di pa naman siya ganun kalaki talaga. Pero para sa akin ay malaki na yan. And it's something na parang big accomplishment na para sa akin. So maraming thank you po sa mga sumusuporta. Lalong-lalo na sa mga unang-una pa, yung mga nagla-like and share, laging present dyan. Maraming thank you po. I promise na dadalasan ko na yung pag-upload. And, syempre, hindi lang basta makapag-upload, kundi makapagbigay ng quality content and quality videos. So, next video natin, ako ay motovlogger na ulit. Yan. So, babalik tayo. So, dalasan natin yung pag-upload natin. Yun lang guys. So, God bless and ride safe. Travel safe. See you again sa next video natin.